Muli tayo po ay tumayo. Buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Book of Esther. Ito po ay matagal ko na pong nais-share po sa inyo. At talagang napakaganda po ng Book of Esther na ito. So, maganda talaga sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Kaya, sana lahat po tayo ay laging nagbabasa ng Bible. At hindi lamang po binabasa, kundi i-apply po natin sa ating pong buhay. So, Book of Esther, chapter 2, at dito na po natin simulan sa verse 16 to 23. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 16, tayo po sa 17, sabay-sabay po tayo sa verse 23. Verse 16, So Esther was taken unto King Ahasuerus into his house royal in the 10th month, which is the month Tebet, in the 7th year of his reign. Verse 17, kayo po. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the rich. So that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti. Then the king made a great feast unto all his princes and servants, even Esther's feast, and he made a release to the province and gave gifts according to the state of the king. Verse 19. And when the virgins were gathered together the second time, then Mordecai sat in the king's gate. Esther had not yet shown her kindred nor her people, as Mordecai had charged her. For Esther did the commandment of Mordecai, like as when she was brought up with him. Verse 21. Those days, while Mordecai sat in the king's gate, two of the king's chamberlains, Bigthan and Teresh, of those which kept the door, were brought and sought they may have the king Ahasuerus. And the thing was known to Mordecai, who told it unto Esther, the queen. And Esther certified the king thereof in Mordecai's name. Verse 23, altogether ready read. And when inquisition was made on the matter, it was found out, therefore they were both hanged on a tree, and it was written in the book of the Chronicles before the king. Tayo po lahat ay umuko kung tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Diyos na mapagmahal at tapat at hindi nagbago kailanman. Kami po sa umagang ito ay lumalapit sa inyong harapan. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po kami, Ama. Gawin mo po na maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo. Hindi man po kami karapat-dapat. Salamat, iningatan mo po kami. Nakarating po dito na maayos at ligtas upang makapakinig po muli ng inyong pong banal na salita. Tunay na inyong pong banal na salita ay buhay at makapangyarihan. Tunay na napakaraming mensahe na inyong pong banal na salita. Tulungan mo po kami, aming Ama, na ito po yung aming po may apply sa aming pong buhay, na makita sa amin ang pagmamature bilang kami po ay mga mananampalataya. At dalangin po namin ang mga kapatirang nanlalamig, hipuin po sila ng inyong pong makapangyarihang kamay, na sila po ay mag-init po muli sa paglilingkod at sila po ay manumbalik sa pagsamba sa iyo. Tunay na nalalapit na po ang araw ng pagbabalik ng aming pong Panginoong Jesus. Kaya sana, huwag na po namin pabayaan pa ang pagsamba. Salamat po aming Diyos sa umagang ito. Dalangin ko po ang inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kayo po siyang mangusap sa puso ng bawat isa. Itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siyang makita, malulhatit may taas. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po po. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. So ito po ay pinamagatan na lamang po natin na Esther. At si Esther po, mga kapatid, mga minamahal, siya po ay napili or nahira na maging reyna. At sila po ay bihag po dito sa, sabi nga po dito sa Esther chapter 1, verse 1, Now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus which reigned from India, even unto Ethiopia, over 107 and 20 provinces. So
So mga kapatid, mga minamahal, si Esther, si Mordecai, sila po ay mga Jewish people. Sila po ay bihag po doon sa lugar na yon. Pero ganun pa man, si Esther po ay napili na maging reyna. So napakapalad po ni Esther. At isang bagay nga po nakita ko po dito na talagang yung kanya pong pagsunod sa kay Mordecai. Kaya talagang si Mordecai po ay alam niyo po siya po ay isang godly people. Or sabihin na natin siya po ay man of God. So mga kapatid, ito pong Book of Esther na ito, tinapos ko pong basahin, natapos ko po itong basahin. At sa akin pong pag-aaral mga kapatid, mga minamahal, kung babasahin ninyo, chapter 10, hanggang 10 chapter lang naman po ito. Ito pong Book of Esther. Pero hindi nyo po makikita dito yung salitang pray or prayer. Inalis po yan diyan sa Book of Esther. At wala din po dito ang salitang worship. Nasasabing, I will worship or we will worship the Lord our God. Wala din po dito ang salitang worship. Inalis po dyan. At ganun pa man, ito po ay isinama dito sa books in the Bible. At wala din po dito ang salitang Jerusalem. Basahin niyo po ang 10 chapters. Wala po kayo makikita dito ng Jerusalem sa Book of Esther. At wala din po kayo makikita dito God or any name of God. Wala. Sapagkat talagang inalis po dyan. So pinapakita lamang po dito na talagang noong panahon pong iyon at doon sa lugar na iyon ay napakadelikado kung babanggitin ang pangalang God. Delikado kung babanggitin ang worship na ikaw ay sasamba, ikaw ay magpe-pray. Delikado sapagkat talagang ikaw ay papatayin. Kaya talagang sina Mordecai at si Esther naging maingat sa kanilang pagsasalita. So kung titingnan nyo po sa verse 16 ng chapter 4, verse 16, tinan po natin. Chapter 4, verse 16. Nandiyan na ba kayo sa amen? So dito po, sabi po dito sa verse 16, Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me. Alam niyo po, ang inalis na salita diyan, yung salitang pray. Hindi sinabi niya ni Esther kay Mordecai na, Mordecai, magpunta ka doon sa lugar ng Shushan at ipunin mo ang mga Jewish people na ito, ang ating mga kasamahan, ipunin mo sila at kayo'y mag-ayuno at mag-pray para sa akin. So, ang nakasulat lamang po dyan, fast ye for me, mag-ayuno. Pero understood na po yun, na ibig sabihin, kayo ay mag-ayuno, huwag kayong kumain, mag-fasting kayo at mag-pray kayo para sa akin. So mga kapatid, mga minamahal, ganun po katindi na talagang persecuted ang Jewish people. Na talagang ang mga Jewish people na ito, ang bansang Israel talaga, ay talagang sila po ay nangalat sapagkat sila po ay pinapatay. At diyan po sa panahon yan, sila po ay alipin. And then tinan po natin sa verse 13 ba? 14 po. Now, chapter 4 pa rin, verse 14. Sabi po ng verse 14, For if thou altogether holdest thy peace at this time. So sinabi po ni Mordecai kay Queen Esther, kung ikaw ay mananahimik sa oras na ito at hindi mo talaga iingatan ang iyong mga tao, sabi po dito, at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. So mga kapatid, ang inalis po diyang salita, yung pangalan ng Diyos, yung God. Yun po yung inalis po dyan. So alam naman po natin, walang ibang makakapagligtas sa buhay ng isang tao, kundi tanging ang Diyos lamang. Kaya sabi po dito ni Mordecai, For if thou altogether holdest thy peace, kung mananahimik ka at this time, sa oras na ito, then shall there enlargement and deliverance. So ang makakapagligtas, walang iba, kundi ang Diyos. Kaya yun po yung tinanggal po diyan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po nitong Book of Esther. So this morning, mga kapatid, mga minamahal, titignan po muna natin the character of Queen Esther. The character. Yung kanya pong, sabihin na natin, the character of Esther. So una, makikita po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, sa chapter 2, verse 10, and then 17, Esther chapter 2, verse 10,
Esther had not showed her people nor her children, for Mordecai had charged her that she should not show it. So, si Esther ay hindi nagpakita at hindi niya pinuntahan ang kanyang mga kababayan o kanyang mga kamag-anak sapagkat ito ang bilin, ito ang utos ni Mordecai kay Esther. So, hindi ipinakilala ni Esther ang kanyang bayan. So, hindi muna niya ipinakilala ang kanyang bayan, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kamag-anak. Hindi niya sinabi, hindi siya nagpakilala na ako isang Jewish people. So, hindi po niya sinabing ganon. So, ito po ay sinunod. Maaring napakasakit nito kay Esther during that time. Masakit. Pero dahil siya po ay naniniwala at nagtitiwala sa isang godly people, sa isang man of God na si Mordecai, ito po ay kanyang sinunod. And then verse 17, dahil sa kanyang pagsunod, tingnan niyo po sa verse 17, chapter 2 verse 17, and the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti. So mga kapatid, mga minamahal, talagang subok na ang salita ng Diyos. Dahil sinunod ni Esther ang payo, ang advice ni Mordecai, siya po ay na-promote. Siya po ay naging queen sa bansang iyon. Siya yung naging asawa ni Ahasuerus. So mga kapatid, mga minamahal, marami sa ating panahon ngayon talagang hindi nakikinig sa payo ng mga godly people. Marami sa panahon ngayon ang hindi nakikinig sa payo ng kanilang magulang. Kaya mga kapatid, ito po yung pinapakita po dito. Dahil sa pagsunod ni Esther kay Mordecai, sa payo, sa advice ni Mordecai, siya po ay naging reyna. Ang sabi ng talata sa Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng mga masasamang tao o sa mga taong hindi makadiyos. Pero si Esther ay sumunod sa payo ni Mordecai. Si Mordecai ay isang taong makadiyos. Si Mordecai siya po ay man of God. Siya po ay lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon po kayong sundin niyo po yung payo ng isang man of God, ng isang godly people. Yun po ang inyong pong susundin. Kung ito po ay galing sa salita ng Diyos, susundin po natin. So mga kapatid, yun po yung nakapansin ko po dito. Kaya ito po yung matagal ko nang gustong ibahagi sa inyong lahat. Amen po ba? So marami ngayon sa mga tao, sa mga Kristyano, sa mga mananampalataya, gumagawa ng sariling diskarte. Gumagawa ng sariling diskarte, sinusunod ang sariling kagustuhan. Kaya mga kapatid, kung mayroon man tayong plano sa ating buhay, unay isang guni natin sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. So, sa lahat ng iyong plano, sa lahat ng gagawin mo, ipaalam mo sa Diyos. Ang ating buhay na ito hindi atin, ito'y pag-aari ng Diyos, kaya siya ang may karapatan po dito. Kung ano man ang plano natin, atin mo ng isang guni sa Diyos, and He shall direct thy path. So tayo kanyang gagabayan doon sa kanyang pong purpose o sa kanyang layunin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago tayo gumawa ng aksyon sa buhay natin, ay talagang isang guni muna natin sa Diyos. At lagi ko pong sinasabi, kung ikaw ay galit, di ba? Huwag kang mag-decide agad. Dapat pakalmahin mo muna ang iyong sarili bago ka mag-desisyon, bago mo gawin ang isang bagay na gusto mong gawin. Kasi kapag ikaw ay galit at nag-decide ka kagad, ginawa mo yung bagay na gusto mo, you are emotionally led and you are not spiritually or spirit-led. Hindi ka puspos ng banal na espiritu. Puspos ka ng galit.
Yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung nakita po natin dito. Dahil sa pagsunod ni Esther, siya po ay naging queen. At tingnan nyo pa, kahit siya po yung queen na, chapter 4 verse 8, tingnan po natin ang ating pong Bible sa chapter 4 verse 8. Chapter 4 verse 8. Anong sabi po dito? Also, he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to show it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her, that she should go in unto the king to make supplications unto him, and to make requests before him for her people. Alam niyo po, si Esther, kahit siya po'y Reyna na, nandun pa rin. Sumusunod pa rin siya kay Mordecai. Sinusunod niya yung isang man of God, yung godly people. So hindi niya ipinagmalaki kay Mordecai, bakit pa ako susunod sa iyo? Ay ako isa ng Reyna. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag ninyong basta-bastahin ang isang godly people, ang isang man of God. Dapat yan talagang nire-respeto at sinusunod. So yun po yung pinakita dito sa chapter 4 verse 8, na siya po talagang sumasangguning at sumusunod pa rin kay Mordecai kahit siya po ay isa ng Reyna. And then tinan po natin balikan po natin yung chapter 2 verse 21 to 23. Chapter 2, 21 to 23. Ano po sabi po dito sa chapter 2, 21 hanggang 23? In those days, while Mordecai sat in the king's gate, two of the king's chamberlains, Bigtan and Teresh, of those which kept the door, were wroth and sought to lay hand on the king Ahasuerus. So dito po ay makikita natin na mayroon pong dalawa na talagang nagkasundo para patayin si King Ahasuerus. And then verse 22, at ang bagay ay naalaman ni Mordecai na siyang nagturo kay Esther na Reyna at sinaysay ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. So mga kapatid, mga minamahal, ano man yung sinasabi ni Mordecai kay Queen Esther, talagang naniniwala siya. Sapagkat kailanman ang isang man of God ay hindi magsisinungaling. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda talaga. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So ano man yung ating plano sa ating buhay, sana una isangguni sa Diyos, ipaalam sa Diyos, and then kausapin ang isang man of God, tama ba ang aking gagawin ito? Pastor, ito yung aking plano sa buhay, tama po ba ito na itong aking gagawin ito? So mga kapatid, yung po na dahil sa kanya pong pagpapakumbaba at pagsunod kay Mordecai, siya po ay naging Reyna. So tingnan po natin yung dating asawa ni King Ahasuerus. Ano po ba nangyari sa kanya? Sa chapter 1 verse 11, ito po yung dating asawa ni King Ahasuerus sa verse 11, chapter 1. To bring Vashti, ito po yung pangalan, Vashti, the queen, before the king with the crown royal to show the people and the princess her beauty, for she was fair to look on. So, ito po yung dating asawa ni King Ahasuerus. Bakit siya napalitan? Verse 17, tinan po natin, bakit po siya ay pinalitan at dinivorce ni King Ahasuerus. Sa verse 17, for this deed of the queen shall come abroad unto all women. So, si Vashti po ay hindi po siya sumunod sa utos ng hari na siya ay pumunta. Kaya siya po ay pinalitan. Kung babasahin po natin, ulitin ko po ha, sa verse 11, sabi po dito, nadalhin si Vashti na Reyna na may putong ng pagkarayna sa harap ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga prinsipe ang kanyang kagandahan sapagkat siya'y may magandang anyo. Ngunit ang Reyna si Vashti, verse 12, ay tumanggi na pumaroon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga kamarero, kaya't ang hari ay lubhang nag-init at kanyang galing ay nag-alab sa kanya. So yun po ang ginawa ni Vashti. Hindi siya nagpasakop sa kanyang asawa.
In other words, si Vashti ay talagang sumuway, hindi sumunod. Sa ating pong buhay bilang tayo mananampalataya, ang ating pagsuway sa utos ng Diyos, ang ating hindi pagsunod sa utos ng Diyos, ito po ay kasalanan. Ito po ay kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat na lamang sa Diyos na ang ating kaligtasan ay hindi sa gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa Panginoong Sus na tayo ay tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Salamat na ang ating kaligtasan ito ay hindi nawawala. Once saved, always saved. Na kahit ano ang mangyari sa atin, tayo po ay ligtas. Kaya ito po yung biyaya sa atin ng ating Panginoon. So yun po yung naging kasalanan ni Queen Vashti. Hindi siya sumunod sa kanyang asawang lalaki. So yun po, the compliance of Queen Esther. Siya po ay naging masunurin. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, kung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, sana mga kapatid ay makita sa atin ang pagiging masunurin. Na huwag nating pabayaan ang pagsamba. Laging basahin ang Bible araw at gabi. Na tayo po ay manalangin at ini-encourage ko po ang bawat isa na umattend din po ng prayer meeting. Prayer meeting tuwing araw po ng Huwebes. Napakahalaga ng prayer meeting. Napakahalaga ng Sunday school. Maraming mga Kristyano ayaw umattend ng Sunday school. Hindi ko alam kung bakit. Sa lahat ng churches, may mga Kristyano na hindi umaattend ng Sunday school. Pero ang Sunday school, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay tulong sa ating lahat upang tayo lumago sa ating buhay spiritual. So yun po mga kapatid, the compliance. So tayo po ay inaasahang maging masunurin. Ano sabi ng Philippians chapter 2 verse 8? Philippians chapter 2 verse 8. And being found as in fashion as a man, He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So mga kapatid, mga minamahal, si Kristo nga naging masunurin. At hanggang kamatayan sa krus. Kaya mga kapatid, yung ating ginagawa dito, hindi natin pwedeng ikumpara sa hirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Ay marami ngayon talaga sa mga Kristyano, complain first before they obey. Minsan nga, without obedience, puro complain. Yan ang karamihan na ginagawa ng napakaraming tao. So mga kapatid, mga minamahal, si Esther, kahit siya po ay naging queen na, siya pa rin po ay sumusunod kay Mordecai. Next, chapter 4, verse 4 and 5. Next character po ni Esther. Chapter 4, verse 4 and 5. So Esther's maids and her chamberlains came and told it her. Then was the queen exceedingly grieved, and she sent Haman to clothe Mordecai, and to take away his sackcloth from him, but he received not. Then called Esther for Hathach, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai to know what it was and what it was. So sabi po sa verse 4, ang mga dalaga ni Esther at ang kanyang mga kamarero ay nagsiparoon at isinaysay sa kanya, at ang reyna ay pumanglaw na mainam, at siya'y nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mordecai at upang maparin ang kanyang kayong magaspang, ngunit hindi niya tinanggap. Verse 5, na magkagayon tinawag ni Esther si Hathach, na isa sa mga kamarero ng hari na siya nang inihalal na mag-ingat sa kanya. At binilinan niyang pumaroon kay Mordecai upang maalaman kung ano yaon at kung bakit gayon. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito yung courage and concern ni Esther. Siya po ay reyna na, pero hindi niya kinakalimutan yung man of God. Hindi niya kinalimutan yung talaga nag-advise sa kanya, ganito gawin mo. So, ibig sabihin si Esther ay tumatanaw ng utang na loob kay Mordecai. Sapagkat kung hindi dahil kay Mordecai, hindi siya magiging queen. Hindi siya magiging reyna.
So mga kapatid, tayo po sana ay tumatanaw din ng utang na loob sa Diyos sa ating Panginoong Sus. Tayo ay iniligtas, binigyan ng buhay na walang hanggan. Tayo ay tinubos, pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At bilang pagtanaw sa utang na loob sa Diyos kay Kristo, ay ating ipamuhay ang kanyang salita. Amen po ba? Basahin ang kanyang salita. Tayo ay laging manalangin. At ini-encourage ko din nga po pala kayo, magbigay tayo sa mga missionaries. Nandun po yung ating pong form. Meron po doon nakalagay, Mission Fund. So, salamat sa mga nagbibigay po sa mga misyon. At yan po ay pinapadala po natin monthly. So, ang ating pong pinadalhan this month ay ang ating pong sinusuportahan sa Israel. At sa Samar, yan po yung ating pinadalhan, at sa Molanay, Quezon. At meron din po sa Cagayan. 4 yung ating missionary na sinusuportahan. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito si Esther ay mayroong katapangan, hindi siya natakot, at talagang sinugo niya ang isa sa mga alipin ng hari upang palitan ang damit ni Mordecai. So nandoon ang kanyang katapangan at malasakit kay Mordecai. Matapang, bakit? Sapagkat si Mordecai ay isang Jewish people, at dito nga po ay mayroon ng utos na patayin ang mga Hudyo. Tingnan po natin ang chapter 3 verse 13. Tingnan niyo po, chapter 3 verse 13. Ano po sabi po dito? At nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang ipahamak, upang patayin, at upang lipunin ang lahat ng Hudyo. So yun po ang nangyayari dito sa chapter 3. Papatayin na, may utos ng patayin ang mga Hudyo. Si Mordecai ay isang Hudyo, isang Jewish. Pero si Queen Esther ay hindi siya natakot magpakita ng kanyang malasakit kay Mordecai. Sa kanyang pagmamalasakit na ito kay Mordecai, pwede siyang mapahamak. Pwede siyang mapatalsik sa pagiging reyna. Pero siya po, si Esther, ay naging matapang. Kababayan ko to. Ito yung man of God. Dahil sa kanya kung bakit ako ay naging queen. Dahil sa kanya ako ay naging reyna. So mga kapatid, hindi po siya natakot. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, huwag tayong matakot na laging sumamba tuwing araw ng linggo maghapon. Huwag tayong mahiya na tayo may dalang Bible. Huwag tayong matakot na tayo nagbago na. Amen. Diba? Na tayo nagbago na, tinalikuran na natin ang kasalanan. Magkaroon tayo ng lakas ng loob, sabihin sa ating mga kaibigan, sorry, linggo ngayon, hindi ako sasama diyan sa outing. Amen. Diba? Sorry, hindi ako nagyoyosi. Sorry, hindi na ako nagiinom. So magkaroon tayo ng lakas ng loob, tanggihan ang mga kasalanan sa mundong ito. So mga kapatid, yun po yung courage and concern ni Queen Esther. So, si Mordecai, kung titingnan po natin, siya po ay lost person sa panahong ito. Diba? Pero si Esther ay nagkaroon po ng tapang at malasakit. And then chapter 4, verse 11 to 14, tingnan po natin. Chapter 4, 11 to 14. Sabi po ng Bible, all the king's servants and the people of the king's provinces do know that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called there, is one law of his to put him to death, except such to whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live. But I have not been called to come in unto the king these 30 days. So si Queen Esther, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi pinahintulutan na pumunta sa bahay ng hari. Pero ito po yung utos sa kanya ni Mordecai. Magpunta ka doon, puntahan mo yung hari at kausapin mo siya. Verse 12, and they told to Mordecai Esther's words. Then Mordecai commanded to answer Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house,
more than all the Jews. So na magkagay pinapagbalik ng sagot sila ni Mordecai kay Esther. Huwag mong isipin sa iyong sarili na ikaw ay makatatana sa bahay ng hari ng higit kaysa lahat ng mga Hudyo. 14. Sapagkat kung ikaw ay lubos na tumahimik, sa panahong ito ay magtataglay nga ng katiwasayan at kaligtasan ng mga Hudyo sa ibang dako. Ngunit kung ikaw at ang sangbahayan ng iyong magulang ay mapapahama, at sinong nakakaalam na kung kaya ka pinasabit sa kaharian ay dahil sa bagay na ito. So mga kapatid, mga minamahal, yan po ay sinunod ni Esther. Yung sinabi ni Mordecai, magpunta ka doon sa bahay ng hari. Kung hindi pa man ito pinahintulot na ikaw ay dapat pumasok doon, pumunta ka. At ito ang sabihin mo. So si Esther ay naging matapang at nagpakita ng kanyang malasakit sa kanyang kababayan. Kaya ang sabi po dito sa verse 16, tinan ko ang verse 16, Go gather together all the Jews that are present in Shushan and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. Kung ako'y mapahamak o kung ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. So naging matapang si Esther at ipinakita ang kanyang malasakit sa kanyang kababayan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging matapang tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng malasakit sa mga kaluluwang mapapahamak sa impyerno. So, i-consider natin na yung mga Jewish people na ito yung mapapahamak, mamamatay. Kung hindi gagawa ng paraan si Esther, talagang sila ay mamamatay. Hindi lang ang kanyang mga kababayan, maging siya, hindi siya makakaligtas. Yun ang sinasabi ni Mordecai. At sinabi ni Mordecai, kung hindi ka gagawa ng paraan, sinasabi dito ni Mordecai, tatawag ang Diyos ng iba para iligtas ang kanyang bayan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa atin din po, kung ito'y ating i-apply sa ating pong spiritual na buhay, ang Diyos ay mayroong pinagagawa sa atin. Tayo ay inilagay ng Diyos dito sa ministry. Kung i-apply natin ito sa ating pong buhay, let's say for example, si Brother Edwin, sabihin na natin lumaki ang ulo, ay alis na ako dyan, wala naman binibigay sa akin si Pastor, diba? At napapagod lang ako. Tsaka hindi naman ako na-appreciate ni Pastor, hindi naman ako sinasabi, di man lang ako kinamayan, Brad, ang galing mo. Diba? So, alis na ako dyan. Kung wala ako, wala yung choir na yan. Pero ang sabi po dito, ni Mordecai, For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall the enlargement and deliverance arise to the Jews. So, ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, kung si Brother Edwin ay aalis sa pagiging choir conductor, mayroon pong ipapalit sa kanya ang Diyos. Yun po yun. Kung ako man ay aalis dito, mayroon pong ipapalit ang Diyos sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating iisipin kung ating iiwan ang ministry ay kawalan. Ibang tawag, nahirapan ako sa Tagalog, na mawawalan yung ministry para pag ang gano'n. Kawalan nila ang aking pag-alis parang gano'n, di ba? Na kapag ako'y umalis dyan, ay wala yan. So huwag po natin iisipin gano'n. So, mali na po sinabi po dito, kung ito po yung ating i-apply sa ating spiritual na kalagayan, talagang ang Diyos po ay tatawag. Let's say for example, ayaw natin magbigay sa gawain ng Diyos. Ang Diyos ay maglalagay na talagang magiging giver sa kanyang gawain. Ang Diyos ay magpapala ng isang tao na mayroong puso para sa gawain. Ganun po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tayo po ay maging matapang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Then next,
verse 16, chapter 4, verse 16. Sabi po ng talata, dito pa rin po tayo, ano? Nabasa na po natin yan. So, next character po dito ni Esther, yung kanya pong charity, pag-ibig sa kanyang bayan, or sa kanyang kababayan, sa kanyang kamag-anak. So talagang, if I perish, I perish. So makikita po natin yung pagmamahal ni Esther sa kanyang bayan. Katulad ng ating Panginoong Sus. Di ba? Ang Panginoong Sus, alam naman ng Panginoong Sus siya'y mamamatay. Alam ng Panginoong Sus na siya'y pahihirapan. Pero bumalik ang Panginoong Sus sa Jerusalem, ito'y patunay ng kanyang pag-ibig sa atin. Tunay na tayo ay minahal ng Diyos ni Kristo. Ang tanong, tayo ba'y nagtunay na nagmamahal kay Kristo? Kasi dito po sa Bible, sa kanya Brother Edwin sa Matthew, yung pinabasa ko sa iyo last time, na talagang marami naman sa mga Kristiyano ngayon, weekly or every Sunday present sa pagsamba, na talagang marami sa mga Kristiyano ngayon ay nagpupuri sa Panginoon gamit ang kanilang labi, pero sinasabi ng Panginoon Jesus, but their heart is far from me. Ang puso naman nila ay malayo sa akin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tayo mayroong tunay na pagmamahal sa Diyos. Sa Matthew chapter 19 ba yun? 15:8. Ayan po, sabi po dito. Tunan niyo po ang po Bible. Kung walang palang Bible, dito na po sa screen tayo tumingin. These people throweth nigh unto me. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, every Sunday sumasamba. Present every Sunday. And then sabi po dito, with their mouth, draweth nigh unto me with their mouth, and honored me with their lips. Ako'y kanilang pinararangalan ng kanilang mga labi, but their heart is far from me. Meron talaga mga Kristiyano, para baga napilitan lamang kung bakit nandito kapag Sunday. Diba? Nandito nga pero hindi nakikinig. Nandito nga pero kung ano-ano iniisip. So ibig sabihin, kung ganyan ang ating attitude, ang puso natin wala talaga sa Diyos. Ang puso natin wala kay Kristo. Ang puso natin wala sa gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ang ating puso ay talagang tama tuwing araw ng linggo. Na talagang excited tayong nakikinig ng salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, na makikita po natin yung courage or charity ni Queen Esther. Chapter 8 ng Esther, verse 3 to 6. Chapter 8, verse 3 to 6. Tingnan niyo po yung pong Bible. Verse 3. At si Esther ay nagsalita pa uli sa harap ng hari at nagbatira pa sa kanyang mga paa at ipinamamanhig sa kanya na may luha na pawiin ang kasamaan ni Aman na Agageo at ang kanyang banta na kanyang ibinanta sa mga Hudyo. 4. Na magkagayoy inilawid ng hari kay Esther ang gintong sentro, sa gayon tumindig si Esther at humayo sa harap ng hari at sinabi niya, kung kinalulugdan ng hari at kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin at ang bagay ay inaakalang matuwid sa harap ng hari at ako'y nakalulugod sa kanyang mga mata, masulat na tiwaliin ang mga sulat na ibinanta ni Aman na anak ni Amedata na Agageo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nangasa lahat ng lalawigan ng hari. So mga kapatid, mga minamahal, kita niyo po yung pag-ibig ni Esther. Pwede namang iligtas na lamang ni Esther ang kanyang sarili. Diba? Ay, pabayaan ko na mga yan. Diba? Hindi naman nila ako naaalala nung ako'y naghihirap. Hindi naman nila ako tinulungan nung ako'y naghihirap. Pabayaan ko na sila. Pero pinakita po dito ni Esther na kahit siya po'y reyna na, ang kanyang pag-ibig sa kanyang kamag-anak, kapatid, at kababayan ay nananatili pa rin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo bilang mga magkakapatid sa Panginoon, magmahalan po tayo. Magpatawaran tayo, alisin ang galit sa puso't isipan. Diba?
Hindi ka tunay na Kristiyano kung hanggang ngayon pinaghaharian ka ng galit. Nasabi po ng Ephesians chapter 4, di ba? Chapter 26. Tingnan po natin ang Ephesians chapter 4 verse 26. Be ye angry and sin not, and let not the sun go down upon your wrath. Ang isang tunay na Kristiyano magagalit ngayon pero pamaya ay hindi nagalit. Hindi hahayaang lulubog ang araw na talagang siya'y galit pa rin. Merong ibang Kristiyano, buwan na yata, galit pa rin eh. Taon na, galit pa rin. So kung tunay na Kristiyano, hindi naghahari ang galit. Kaya mga kapatid, yun ang makikita natin dito kay Esther. Siya'y reyna, hindi siya nagpakita ng galit sa kanyang mga kababayan. Si Kristo ang Panginoong Sus, di ba? Tayo'y pinatawad at hindi talaga naghari ang galit sa Kanya. Kahit anong hirap ang pinagdaanan ng Panginoong Sus, ipinako sa krus, may koronang tinig, bumaon ang mga tinig na ito sa Kanyang ulo. Tumatagas ang Kanyang dugo. Siya ay nauuhaw pero binigyan ng suka. Siya ay nauuhaw pero binigyan din ng apdo. Pero ang Panginoong Sus ay hindi nagkimkim ng galit. Kaya mga kapatid, alisin ang galit sa dibdib, sa puso. Dapat pag-ibig ang naghahari sa puso. Tapos gaganyan-ganyan ka pa, ano? Eh, galit ka naman. Diba? Hard pa. Diba? So yun po si Esther. Then next, chapter 5. Esther chapter 5, 3 and 4, and then 8. Napakaganda po ng Esther, ano? So, chapter 5, verse 3 and 4. Verse 3. Na magkagayon sinabi ng hari sa kanya, anong ibig mo, Reyna, Esther? At ano ang iyong hiling? May mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian. Then 4. At sinabi ni Esther, kung inaakalang mabuti ng hari, pumaroon sa araw na ito ang hari at si Aman sa pigingan ng aking inihanda sa kanya. And then, verse 8. Ano sabi pa ulit ng verse 8? Verse 8. Kung ako'y makasumpong ng biyaya sa paningin ng hari at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingin at gawin ang aking hiling na pumaroon ang hari at si Aman sa pigingan ng aking inihanda sa kanila at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari. So mga kapatid, mga minamahal, ang isa pa pong napakagandang katangian ni Esther, yung siya po ay hindi naging maluho. Diba? Siya ay reyna pero hindi siya humingi ng mga kayamanan, hindi siya humingi ng mga lupain, hindi siya humingi ng mga tao na kanyang gagawing alipin, hindi siya humingi ng mga magagandang kasuotan, hindi siya humingi sa hari na, hari, pupunta muna ako doon sa lugar na yon at ako'y mamamasyal. Hindi po eh. So, ipinakita po ni Esther yung simpleng pamumuhay. Common conversation. Hindi siya naging maluho, hindi siya maarte. Diba? Wala siyang arte sa katawan. Yung po yung nakita ko po dito. Pero ngayon, ang mga tao, kilay is life. Diba? Foundation is life. Diba? Madami magagamit yata sa akin. So tapos, talagang walang contentment yung ibang tao. Pero si Esther, common conversation, simpleng buhay ang pinakita sa atin. At ang kanyang nga pong request po dito, ay yung talagang kaligtasan. Di ba? Nabasa na po natin yung kanina. Sa nga niya, hiniling yon na talagang baguhin yung sinulat ni Aman, yung utos ni Aman, di ba? Sa chapter 8, verse 3 to 6, di ba? So, ang kanyang request sa hari ay huwag nang patayin ang mga Hudyo. Di ba? So, yun po ang kanyang request. Kaligtasan. Kaya mga kapatid, tunay kang Kristiyano kung ikaw ay nagpe-pray na maligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, sana isa sa prayer natin ay maligtas ang ating mga mahal sa buhay at patuloy na magligtas ang Diyos na tayo ay gamitin para ipahayag ang kaligtasan. So yun po mga kapatid, yun po yung request po ni Queen Esther.
na maligtas ang kanyang kababayan. So hindi siya humingi ng mga kayamanan sa mundong ito. So napakasimple ng kanyang buhay. Hindi siya humingi ng mga sasakyan. Hindi siya, at yun yung hindi niya hiningi, yun ang binigay sa kanya. That's right. Hindi niya hiningi yung bahay ni Aman, pero ibinigay po niya sa kanya. Basahin niyo po ang Bible, yung po talagang binigay sa kanya. Amen. Tingnan nga po natin, balikan natin ang chapter 8, 3-6. Sabi po ng verse 3, And Esther spake yet again before the king, and fell down at his feet, and besought him with tears to put away the mischief of Haman the Agagite, and his device that he had devised against the Jews. Ito yung kanyang request. Diba? Na huwag nang gawa ng masama ang kanyang kababayan, ang kanyang ang kanyang mga kamag-anak. So ang kanyang request, kaligtasan ng kanyang bayan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana nagpe-pray tayong maligtas ang ating mga mahal sa buhay. Na isang araw makakasama sila dito. Babalik na ang Panginoon. Kaya sana ligtas ang ating mga kamag-anak. Then next, tapos na po, the challenge of the Word of God. So, the challenge, chapter 2, 21-23, tingnan po natin ang hamon ng salita ng Diyos. Sabi po ng chapter 2, 21, verse 23, In those days, while Mordecai sat in the king's gate, two of the king's chamberlains, Bigthan and Teresh, of those which kept the door, were wroth. So nagalit ang dalawang ito sa hari, and sought to lay hand on the king's Ahasuerus, na talagang gusto nilang patayin si King Ahasuerus. Then verse 22, And the thing was known to Mordecai. Nakasagap, malakas ang wifi ni Mordecai. Diba? So ngayon po, sabi po dito, who told it unto Esther, sinabi ito ni Mordecai kay Esther, ito mayroong dalawang tao na nagnanais patayin ng hari. And then Esther certified the king thereof in Mordecai's name, and when inquisitions was made of the matter, it was found out. Therefore, they were both hung on a tree. So naparusahan ang dalawang ito. Binigtik. Alam niyo po ang hamon sa atin dyan. Let us warn the lost. Magbigay tayo ng babala doon sa mga taong hindi paligtas. Ibahagi natin sa kanila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, napakaganda ng pinakita ni Mordecai. Sana hinayaan na lang ni Mordecai, pero hindi niya hinayaan na si King Ahasuerus ay mapatay ng dalawang ito. At hindi niya inisip na kung mapapatay si King Ahasuerus ay makakalaya sila. Hindi niya inisip na ganon. Ay sige, hayaan ko mapatay si King Ahasuerus para kami ng mga Hudyo makalaya na, makalis na kami dito. Pero ang ginawa ni Mordecai, ginawan pa rin niya ng mabuti si King Ahasuerus. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin, na huwag nating gagantihan ng masama ang ng masama. Ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Ang sabi ng Bible sa Matthew 5:44, love your enemies, do good to them that hate you. So yun po ang sabi sa atin ng utos ng Panginoon Jesus. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Then Romans chapter 12, verse 20, I think. Simulan natin sa verse 19. Dearly beloved, avenge not yourselves, so huwag kang gaganti. Ito ang utos sa atin. But rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, o ang kaaway mo ay nagugutom, feed him, pakainin mo siya. Diba? If he thirsts, give him drink. Kung nauuhaw, painumin. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. So, baka ma-misinterpret mo po yan. Nalalagyan ng uling na nag-aapoy ang kanyang ulo. Hindi po yan, kasi diyan po sa Roma, ang kanilang trabaho, yung talagang, meron silang pinapasan na uling na may apoy talaga.
na parang meron silang pinapainit na pagkain na talagang inilalako po nila. So, ibig sabihin lamang po diyan, kumbaga, tinulungan mo yung tao na ilagay yung bagay na yun sa kanyang ulo. Kasi mahirap nga naman kung mag-isa lamang siya. Kaya baka nga misinterpret nyo po yan na talagang apoy na uli ang ilalagay sa ulo. And then verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Ginawan ka ng masama, gantihan ng mabuti. Kaya yun po ang ginawa ni Mordecai. Maaari sila'y alipin doon sa bansang iyon, pero hindi niya hinayaan ang hari ay mapatay. Kaya nga naman mga kapatid, si King Ahasuerus, naalala niya ang ginawang ito ni Mordecai, kung bakit hindi natuloy ang tangka ni Aman na siya ay mapatay. Alam po ba? Then next, chapter 4, 13-14, let us win the lost. Ito po yung hamon sa atin. Babalik na si Kristo, maiksi ang buhay. So dito sa mataas na kahoy, may namatay nung Friday. Sa amin nung sa kahapon, sa Lusilio, kahapon ay may namatay. So let us win the lost. Maiksi ang buhay. Malapit nang bumalik si Kristo. And then, next, chapter 4, verse 15-17, hindi ko na po babasahin yan, nabasa na po natin kanina. Let us work hard for the lost. If I perish, yun po yung sinabi dyan, if I perish, I perish. So yun nga ba? O hindi. Sabi dito sa verse 15, yun po natin. 16. Hindi po, chapter 4, verse 15-17. Then Esther bade them return Mordecai this answer, go gather together all the Jews that are present in Shushan and fast ye for me. So yun po na sinabi po diyan, fast ye for me, and if I perish, 16. So mga kapatid, let us work hard for the Lord, for the lost. Sana willing tayo magsakripisyo sa Panginoon. Kakunti sa mga Kristiyano ang willing magsakripisyo para sa Diyos, para sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, Mordecai was a godly man, and Esther listened and obeyed the advice of Mordecai. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kaya mga kapatid, mga minamahal, igalang niyo po ang isang lingkod ng Diyos, sundin niyo po, at ang inyo po mga magulang, sundin niyo po ang kanilang mga advice. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung pumikit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito, na kami po ay muli nakapakinig ng inyong pong banal na salita. Salamat sa paalala. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At sa oras na ito, Panginoon, muli ako po nagpapasalamat sa inyo. Minarapat mo po na makatayo po muli dito sa liparan ng inyong pong pulpito. Magamit sa inyong gawain. Salamat sa pribilehiyo na makapaglingkod po sa inyo. Dalangin ko po aming Diyos na mga kapatiran ng lalabing, sila po ay magbalik loob po sa inyo. At sila po ay magpagamit at sundin pong patuloy ang inyong pong kalooban. Ano man po ang maging kalagayan po namin sa aming pong buhay, may biyaya man po kami o wala, ay patuloy namin sundin ang inyong pong kalooban, ang inyong pong mga utos. Pagpalain mo po Ama ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bayan ng mataas sa kahoy. Patuloy po kayo magligtas sa bayan ito. Gamitin mo po kami na ibahagi ang kaligtasan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Aking binabalik sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.